Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kamusta? Saan man kayong sulok ng mundo at sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating munting tinig channel. At syempre, kung kayo po ay bago pa lamang, sana huwag niyong kalimutan mag-share, mag-like at saka mag-subscribe. And pwede din ninyong i-click ang notification bell para lagi kayong updated bawat live stream ko at upload ng mga videos. And syempre, pwede din kayo mag-join sa ating munting tinig community. No? Pwede kayo mag-join sa ating munting tinig community by simply clicking the join. At bahala na kayo mamili kung ano po ang inyong gusto. Ngayon, pag-usapan natin itong host ng SMNI. Alam naman ninyo na ang reputation ng SMNI ay hindi maganda. Pagbabalting po sa patas at walang kinikilingan na pamamahayag. Kaya nga natag na very critical sila sa gobyerno. So itong SMNI, mayroon silang host na biglang sumulpot at nagpakilalang membro ng New People's Army at dating kadre di umano siya ng makakaliwang grupo noon. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Jeffrey Celes. Itong si Jeffrey Celes ay nagtrabaho po ito dati kay Jeffrey Mabilog sa Iloilo. Kaya lang si Jeffrey Mabilog, yung mayor ng Iloilo, ay umalis ng bansa, pumunta ng Amerika dahil po mayroon pong banta sa kanyang buhay. Dahil isa po siya sa tinatarget ni Rodrigo Duterte noong mga panahon na yon. So balik tayo dito sa usapin kay Celes. Naging host na nga ito ng SMNI kasama po si Lorraine Badoy. Alam naman natin na itong dalawa na to ay ipinatawag po ito ng Kongreso at syempre ng Senado. No? Dahil sa kaugnay ng kanilang mga fake news. At saka minsan na rin ito na contempt. Ang style ngayon ni Celes ay para maging relevant siya, atakihin niya at atakihin ng gobyerno at kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi niya. Porket may alam siya sa mga intelligence, porket magaling siya magsalita, very fluent siya, at the same time, straightforward siya magsalita, parang nakukuha niya yung mga atensyon ng mga sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte at mga kaanib ng simbahan ni Kibuloy, no? Na kung saan ay nagpakilalang anak ng Diyos, appointed son, pero nakakulong na ngayon sa kasong rape na isinampa ng kanyang mga kasama. Itong si Jeffrey Celes ay pumunta na ito ngayon ng Amerika. Ito yung mga pinagsasabi ko sa live ko, no, na nagtatahol-tahol samantalang nagpapakanlong doon sa miyembro ng KOJC ni Kibuloy. Lumipad ng Amerika, pagkatapos ang kanyang sinasabi, ang kanyang katwiran ay pinopolitically harass daw siya. Mayroon daw na political harassment sa panig niya at meron daw pong nakaambang na pag-aaresto. Yun ang sinabi po ni Jeffrey Celes. Ang tanong, bakit siya aarestuhin kung wala naman siyang kasalanan? Okay? Yung kanyang pagpunta sa Amerika, matapos umanong makatanggap siya ng pagbabanta sa kanyang buhay, buhay ng kanyang pamilya, kaugnay sa kinakaharap niyang mga kaso, no? Sedisyon at saka red tagging. Kaya pala pumunta ito ng Amerika dahil natunugan niya na maaari siyang damputin sapagkat kakasuhan siya ng red tagging at saka ng sedisyon. Pero itong lalaki na ito, mahilig talaga tumang red tag. Kahit na sino-sino na lang talaga i-red tag kasi nga, na-influensyahan sila galing komunista to Sabi niya, kung totoong sinasabi niya, rebelde siya noon. So, delikado po itong set or mindset ng ganyang klaseng tao. Tapos, sinasabi pa niya dito na plano daw niya mag-apply ng political asylum sa Canada. Sapagkat malakas daw ang threat sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kung titingnan po ninyo, ano po ang ihahabulin sa kanya ng gobyerno? Sino ba naman siya? Wala naman siyang bagong mga pinasasabog, no?
magaling lang siya magsalita, magaling siya magtampi-tampi ng mga kwento, pero pagdating po sa mga ibinibintang nila sa gobyerno, wala. Kasi frustrated dito si Celes Kasi nga, ang mga Duterte na sinasandala nila, kahit ano pang mga survey na yan, palabasin nilang, maraming naniniwala sa kanila, palabasin nilang inaapi sila ng gobyerno, walang naniniwala. No? Ito yung talagang, kumbaga, checkmate na sila kasi bawat galaw nila na batikusin ng gobyerno, bumabalik sa kanila. Ang tanong, qualified ba si Celes na mag-file ng asylum? Hindi naman siya politiko. Critic siya ng gobyerno, hindi naman siya pinapansin. No? Sinasabi niya nakasuhan siya ng sedisyon at saka red tagging. Kung mayroon man, ahensya ng gobyerno magpa-file sa kanila. Alam nyo, nararamdaman talaga nila na may mali silang ginagawa. That's the main reason why na ayaw nila ng Amerika, inaaway nila ang mga puti pagkatapos doon sila magpapakanlong. Ano man, kalokohan. Yung ayaw sa Amerika, galit sa mga lahing puti, pagkatapos ang kabaliwan, doon sila hihingi ng political asylum. Si Rocky nga, hindi pa nga alam kung ma-approve siya o hindi doon sa in-apply niya na asylum. Anong reason? Para matakasan nila ang kanilang obligasyon sa batas ng Pilipinas. Ang kakapal ng mga mukha, ang lalakas ng loob, magmanipulate sa mga tao, manulsol sa mga Pilipino para magalit ang walang kamuwangwang ng mga Pilipino, biktima ng katangahan ay pinapakalat nila Celes at the rest ng mga Duterte allies, no, ayun tuloy ang nangyari sa kanila. Kasi naniniwala sila sa mga tao na to. Itong mga tao na to naging dahilan kung bakit ang kapwa natin mga Pilipino galit sa administration, galit kay Pangulo, kasi gagaling nila magsalita Kasi kumakampi sila kay Rodrigo Duterte, bakit hindi na lang nila i-advise si Rodrigo Duterte na harapin ang lahat ng kanyang kinakaharap. Total, mahal niya man kaya ang mga Pilipino, di patunayan niya na wala siyang ginawang kasalanan. Pero itong mga sila Celes na ito, ewan ko nga, yung iba, sa abroad na rin yung iba Tapos lahat na lang sila magpa-file ng asylum. Wala namang record ang Marcos administration na nanggigipit ng kanyang kaalyado. Maliwanag naman ang pinapaliwanag ng ating mahal na presidente, ng ating Presidential Communication Office Undersecretary, na hindi naman po binolunteer ang soberanya. Pero itong mga Duterte Dehad supporters, pinapalabas nila na kinidnap ang former president. At hindi lang yan yung issue nila Celes. Marami pang mga kasamahan yan na kung saan salita sila ng salita against the government, against kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi issue-based kundi personal attack. Nagkampi-kampi sila. Pagkatapos, ang lakas ng loob mag-akusa sa gobyerno, tatakasan ninyo lahat ng accusation ninyo. Ni isang kaso, wala kayong inakyat sa korte laban sa Pangulo, laban kay First Lady. Kalakas ng loob ninyo na batikusin ng gobyerno para daw kuno sa taong bayan, tapos sigurista kayo, pupunta kayo sa Canada, pupunta kayo sa ibang bahagi ng Amerika, pagkatapos magpa-file kayo ng asylum, alam nyo naman sa sarili nyong wala kayong banta. Rebuildi kayo, dati kayong kadre, natatakot kayo. Hinaharas pa kayo. Sa tingin nyo, sino bang magharas? Gobyerno? Anong pakinabang ng gobyerno sa kanila? Irrelevant na nga sila. Lahat ng sinasabi nila sa social media, oo may nanonood, pero wala nang naniniwala. Binabantayan na lang kung ano po ang kanilang mga expose kuno doon sa kanilang mga social media accounts. Kahit nga nasa Amerika na sila, kahit nga nasa Canada nga sila, batikos pa rin sila ng batikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Batikos sila ng batikos sa gobyerno. Puro mga kahirapan, ginagamit ang issue ng kahirapan. Kuno national issues ang tinatakal, pero with their personal interest pala ang gusto nilang ipalakihin, no? So yan yung mga kamunting tinig, yun yung style na mag-create ng gulo, pagkatapos pag inalmahan,
pupunta ng ibang bansa, magsisik ng political asylum. Pag nagsisik ka ng political asylum, nakipaglaban ka sa ibang bansa para sa mga Pilipino, wala pa rin mangyari yun. At lalo na ninyong ginagago sarili nyo, ginagago nyo rin ang mga tao na mga naniniwala sa inyo. Bakit hindi nyo harapin? Kung talagang wala kayong kasalanan. O, ano ba kalaki ang kasalanan ninyo na mayroon pong maghahunting sa inyo? Eh di ba nga ang mga Duterte diehard supporters, pag makabasa kami ng mga comment, puro pagbabanta. Tapos ikaw, sasabihin mo, dapat may mga intelligence report na, tsaka anong interest ng killer sa inyo? Anong interest na magte-threat sa inyo? Anong interest ng gobyerno para paglaruan kayo? Anong interest ng gobyerno para takutin kayo? Wala naman. So meaning, you are irrelevant. You are no longer relevant. Nagpapaimportansya lang kayo dahil malakas ang guts ninyo at fighting spirit nyo para magsinungaling sa harapan ng mga tao. Kaya napapaniwala ninyo pati membro ng KOJC. Hindi man membro ng KOJC to eh. Empleyado to ni Kibuloy na biglang sulpot lang. Now ngayon, tingnan nyo si Kibuloy ngayon. Kaya nga itong ginagawa ni Celes ito sila ang dahilan kung bakit nagkakagulo din ang ating bansa. Because of their what they call this liberated na wala sa lugar na mga political ideology. O hindi sila oposisyon na kung saan para sa bayan. They oppose, they critique or criticize the government in order for them to project that they are really good. They are not a bad guy. Yan ang style ng mga komunista, manipulator. Pagkatapos, lalayas kayo sa Pilipinas, a-apply kayo ng political asylum, pupunta kayo ng Amerika. Galit kayo sa Amerika, pero bakit nandyan kayo sa Canada? Tapos pagsasabihin po ninyo na, nakatanggap kayo ng mga banta, nakatanggap kayo ng mga threats, tinatakot kayo, pati pamilya ninyo. Ano ba yan? Kung mamamatay tao tong gobyerno, matagal na kayong nabulok. Hindi po Duterte administration ito, Marcos administration po ito. Yung pag-apply ninyo ng political asylum, kaduwagan po ninyo yan. Takot pala kayong harapin lahat ng accusation niyo laban sa gobyerno, tapos gawa-gawa kayo ng mga eksena, gagawa-gawa kayo ng mga complaint, o nagreklamo kayo na wala sa lugar, o naggaling-galingan kayo na mga palpak man ang laman ng mga utak ninyo. Pasalamat nga kayo, mga rebelde kayo, nakabalik pa kayo sa gobyerno, tapos ngayon kakalabanin nyo ang gobyerno. Di ba nakakahiya na? Depende sa Amerika kung tanggapin yung asylum ninyo. Kami, pinapaalam lang namin sa taong bayan na si Celes wala na po dito sa Pilipinas. Umalis na siya, lumipad na siya ng Amerika, in Canada particularly. Ayun, nag-live sila palagi doon. Imimit nila yung mga Pilipinong mga tanga doon sa abroad na mga maka-Duterte na hindi po nag-iisip kung bakit po nila sinusuportahan si Digong dahil mga bulag sila sa katotohanan. Kulang sa utak ba? May mga saltik, that's the reason why they can't comprehend easily. Ngayon, samba ng samba sila sa vlogger na yan. Di naman yan journalist eh. I do not know what kind of profession are they belong, but siyempre vlogger, tapos naging anchor ng SMNI, no? Tapos dadamayin pa yung mga gina-political harass daw siya. Wala ka namang kawalan, di ka nga barangay kapitan, tapos politically harassment ka. Anong ipapolitika sa'yo? Yon. Tapos, aarestuhin ka. Kung aarestuhin ka, bagay lang yan sa'yo. Why? Because may mga nag-complaint na talagang kayo po ay nagpapakalat ng mga information na maaring mapasok sa sedisyon. Hindi lang po sedisyon. Mahilig pa itong kalbo na to mag-red tag. Ayun, mga kamunting tinig, ang mga development, isa sa mga aso ni Rodrigo Roa Duterte, ayun, nagpasaklolo sa Amerika. Ayaw ng KOJC, founder na si Kibuloy ang Amerika, ang lakas manglait ng mga taga-SMNI ng Maharlika, anang nagtawag nito ng Amerika, si Rodrigo Duterte, galit sa Amerika, si Kibuloy galit din, pero bakit sa Amerika kayo mag-apply ng political asylum? So, totoo ba na may banta sa buhay ni Celes?
O gawa-gawa lang niya ito para siya po ay kaawaan ng mga alinyangan ng mga Duterte diehard supporters? So ito ba ay para sa kabayan ang ginagawa nila? O para doon po sa pagsamba nila sa kay Santo Rodrigo and Santa Sara? So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Nagpapasalamat po sapagkat hindi nyo po ako binibigo sa araw-araw na pag-live ko at pag-upload ng mga videos na indyan kayo para mag-team replay. So hindi ko man maibigay sa inyo lahat ng informations, hindi ko man maibigay sa inyo lahat ng mga ideas for you to be able to reflect and apply it in your decision making as far as politics is concerned in our country. No, I will not force you to believe what I am believe in, but you cannot hinder me to speak according to what I believe in. So kung nasagasaan ko po ang mga prinsipyo ninyo, mga Duterte Lihad supporters, then, di ba, pasensyahanay lang tayo. Pero, hindi nyo kami mapipigilan na ipaliwanag na itong mga tao na to ay bahagi po sa mga nanggugulo po sa ating gobyerno. Ditong si Jeffrey Celes, at saka ang kanyang kasamahan, kaya nga ilang beses na na-take down yung SMNI na yan, no? Dahil po sa halos lahat ng platform, na-take down sila because of their what they call this, defiance to the authority. Hindi po magandang maging kritika na walang prinsipyo. Hindi naman natin hinahayaan o hindi naman natin nire-regulate o hindi naman natin hisgasan yung mga nagkikritik sa gobyerno. They have the right, but alam din natin kung masumobra na sila, lumabis na sila sa kanilang karapatan. Okay? So thank you very much. Have a nice day and God bless everyone. Adios.